Hello, hello mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Salamat for joining sa ating Saturday broadcast. Si Ocho ho ngayon ng nagpapasalamat tayo sa opportunity na meron po tayong ganitong broadcast sa mga kayong bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Magandang umaga, tanghaling gabi ho sa inyo mga kapatid at sana nga ho ang presensya ng Diyos ay patuloy nating mararanasan. Salamat talaga sa Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan sa atin mga kapatid. Isang pribilehyo po na makasama po kayo sa ating broadcast at nagdadasal tayo na sana nga ho ay maging makabuluhan itong ating mga pinag-uusapan dito na something to think about para sa ating reflection. Opo, napaka-importante ho yun. Naniniwala tayo na sa bawat araw ay ang Diyos ay nandiyan, sinasamahan tayo at meron tayong mga kanya-kanyang mga guardian angel na siyang gumagabay po sa atin. Opo. At siyempre mahalaga lang din na tayo ay conscious sa kalooban ng Diyos sa araw-araw at makita natin yung kahalagahan ng pananampalataya kay Kristo. Na wala po tayong yung humility ba, yung pagmamahal, yung respeto sa kapwa. Ito po yung napaka-importante ho ito, mga kapatid. Oo. I-try mo lang kapatid na Apple. Try mo lang mag request to join. Galabay lang na sa screen minsan. Oo. Hindi kita makita rito sa sa screen. Oo. At try lang natin kapatid. Oo. May mga difficulty talaga tayo sa ating linya. Wala pa rito si kapatid na Apple. Oh. Mga kapatid, mabuti ang Diyos sa atin at naniniwala po tayo na itong mga gagawin ng Lord sa atin sa maghapong ito ay may dating to sa atin. Kapatid na Elizabeth Baknat, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya, sa Baknat family. God bless. Mula daw sa Valencia, Bukidnon, maraming salamat po. Kay Corazon Gagi, magandang umaga ate at sa inyong buong pamilya. Try natin si Apple kasi may mga wala pa. Request natin. Dali lang mga kapatid. Oo. Medyo may konting problema kapatid na Apple yung ating technical, hindi ka ma-add. Okay. Hindi lumalabas yung pangalan mo rito, dapat lumalabas yan eh. Wala. Alright. Anyway mga kapatid, dapat kasama natin si kapatid ni Apple kaya lang may technical difficulty sa ngayon. Kaya tayo po ay mananalangin at gagamitin po natin guide ang The Apostles' Creed sa mga oras na ito. Okay. Try natin pa. Baka nandyan si Apple. Ayun. Invite natin. Okay. Yun. Maraming salamat, Meta. Oh. Yun. Antayin natin si kapatid na Apple na lumabas sa screen. Okay. Po'y magkakape-kape. Sige lang ho. At habang tayo po ay nag-ano rito. Okay lang po yan. Andiyan ka na ba kapatid? Wala pa. Joining. Oh. Antayin po natin. Oy, nawala si Apple.
Dali lang, balik natin si Apple kasi importante itong ginagawa ni Apple dito sa broadcast natin eh. Pag wala tayong dasal dito, wala eh. Importante yung dasal. Hindi tayo makapagsimula eh, hanggat wala tayong dasal dito eh. Kailangan talaga may guidance ni Lord lagi. Nakatulog ko ba kayo ng maayos mga kapatid? Nakatulog ko ba kayo? I hope nakatulog ko kayo. Si Brad Calix, sakto lang ho, sakto lang. Hindi na katulad nung dati tulog natin diretso 8 hours eh. Wala na pong ganun eh. Napansin ko lang, Elizabeth, na pag nagkakaedad pala, medyo ang tulog eh. Nababawasan pala yun. Reality pala yun, Ate Corazon. Na kapag nagkakaedad na, especially pag pumalo ka ng 40 pataas, nako, struggle yung tulog eh. Opo, 3 oras. Kung dire-diretso yan, mas maganda. Dali lang mas maganda po talaga na magsimula tayo sa pananalangin. Opo. Ayun. Sa wakas. Thank you. Good morning, kapatid. So ang gagawin natin, so maaga pa, mga 5:57. 55. 55. Alright, sisimula na po tayo. Andiyan yung ating partner. Talaga namang akala ko wala yung ating partner ngayon kasi Sabado. Pero nagpa-unlock pa rin siya sa atin mga kapatid. Start tayo. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na ka-Brad at kasama mo si ka-Brad Calix at si kapatid na Apple. Ang ka-Brad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin po nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala sa ating Panginoong Yesus at sa mga aral ng Simbahang Katolika. Now, sinusubukan din ho natin, mga kapatid, na balansehin yung ating kaisipan, damdamin, at yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya talina't makinig at tuklasin ang turo ng Simbahang Katoliko na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Sabado, 18 po sa buwan ng Enero 2025. At ngayon po tayo po isasamahan ni kapatid niya Apple para sa ating panandalangin at sa pagbanggit ng Saint of the Day kung meron man. Magandang umaga, Apple. Magandang umaga, kapatid. Sa ating mga nanonood, magandang umaga po sa inyong lahat. Let us start and put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sa today po,
January 18. Liturgically, the Church does not celebrate any feast day, memorial of saints. Um, so let us just offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory Be for the intentions of our Holy Father, Pope Francis, and for the intentions of all those who are here watching, for all those who are sick, hopeless, with the hopeless cases, those who are suffering from illnesses. Let us remember also our departed loved ones who have gone to the rest by offering this prayer. Mm. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Sa Holy Holy Spirit. Spirit. Salamat ka, Brad. Alright, kapatid, baka meron kayong anunsyo sa inyong parokya at ilang mga tao na naisa inyong kaisipan na pwede nyo i-shout out sa oras na ito. Just go ahead, kapatid. Magandang umaga po sa lahat, no? Sa aming Kura Paroko, si Father Farley Ray Mm, Santillan, sama ng ating mga church workers sa altar servers. mm, At ganon din sa ating CFD family, mm, CFD National, especially sa CFD mm, Bacolod, na mm, pinangungunahan ni Christian Paul Gaylan, ang aming mm, nagagwapuhan at mapisan mm, na presidente. At ganoon din sa ating mga kapatid dyan sa Diocese of Antipolo, CFD, Diocese of Antipolo, Cainta Chapter. Ayan, magandang umaga. Sila ay nanonood din araw-araw sa aking mga kapatid dyan, si Cindy at si Jen mm. ng CFD Cainta. Gusto ko lang din sabihin na gagraduate na pala Brad yung ating mga ah, ating mga nag-undergo ng Catholic Lay Apologetic Seminar dito Mm. sa Cameroli. Oo. At kasama natin mamaya ang ating spiritual director na Okay. si Father Bong Mm, Gamala o si Father mm, Breden Rai Gamala. So gusto ko lang i-congratulate no yung mga magtatapos. Hindi natin sila nababati dito pag tayo nag-live pero alam ko nanonood sila araw-araw. Magandang umaga po sa inyo at binabati namin kayo na congratulations and prayerful greetings. Nawa po ay makasama namin kayo sa pagtatanggol ng ating pananampalataya. Salamat sa oras ninyo at sa effort na hindi po kayo nawawala sa ating klase kada Sabado. 6 na Sabado yon Brad. Hindi yun okay. biro-biro, di ba? Hindi So, biro. maraming salamat. Opo. So, nawa po ay makasama namin kayo sa ating paglalakbay sa pagtatanggol ng ating pananampalataya. At ganun din sa lahat ng mga nanonood, subaybayan po ninyo si Kabrad sa kanyang mga live at patuloy po tayong lumago sa ating pananampalataya. Magandang umaga po sa lahat. Alright, Salamat. kapatid Napol, maraming salamat sa labor of love sa araw-araw. God bless sa buong maghapon, sa iyong buong pamilya, sa iyong mister. At sana pag nandito na siya, kamo, kape-kape kami kung may time tayo. Maraming salamat, kapatid. Oh, God bless. okay. Yan po si kapatid na Apol, ang masipag po sa ating pananalangin. At hindi ho makapagsimula si Brad Calix kapag ho walang dasal. Opo, kaya salamat Apol sa opportunity na sinamahan mo ko rito sa ating broadcast. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin sa buong archipelago. God bless. Saan man kayong bahagi ng Pilipinas sa oras na ito, maraming salamat po dahil nandito kayo. Kay Rica Ruan, maraming salamat po kapatid. God bless sa buong pamilya. Kay Rene Boy Kalimpong,
Good morning, Brad, sa lahat ng nanonood. Sino pa ba? Sandali po. Si Elizabeth Bacnat, magandang umaga po sa inyo. Watching from Valencia, Bukidnon, at kay Corazon Gagi, maraming salamat po, mga kapatid. Gusto ko lang din batiin yung aking mother, si Mama Elsie. Isa po siyang retired secondary teacher, major sa English. Maraming salamat, Ma. Ganoon din kay Eloisa, kay Fred Al, kay Charos, kay Nicole, kay Jairus Matthew. Magandang umaga po. Kay Buddy, kay Bimbim sa kanyang anak at si Picoy. Magandang umaga. Ganoon din kay Rox, kay Esme sa kanilang mga anak. Magandang umaga po. Kay Julie, kay Rondi, andyan sa bahagi ng Pangasinan. Kay Buboy, kay Sheila. Magandang umaga po. Kay Ate Lydia. Magandang umaga po. Kay Tio Joe, kay Tia Edna, dyan sa Kainta. Magandang umaga po. At sa lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa Virac, Catanduanes, magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At sana ho'y makapasyal ho tayo dyan para magkakwentuhan tayo ng mga bagay-bagay patungkol sa ating Panginoong Yesus. Gusto ko lang din ho i-acknowledge si Bishop Patricio, ang aming bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Father Dominic Diramas. Magandang umaga po, Pads. Sister Mercy ng Pauline Media, sa lahat ng staff, magandang umaga po. At sa lahat ng mga madre natin dyan, kay Reverend Father Hubert Abellana ng St. Therese of the Child Jesus Quasay Parish, dyan sa Barangay 35. Mamayang hapon po ay huling pa-seminar po at graduation po ng mga kapatiran. Kay Reverend Father Brethren Ray Gamala, ang spiritual advisor ng CFD Bacolod. Magandang umaga, Pads. At nabanggit naman na ni kapatid yung mga kasama sa CFD kanina. kay Al Manilla, salamat bro. Sa Granada, kay Bro Herald Deloso, Pepito Barbon, kay James Enciales, kay Rod, kay Rex, at sa lahat ng mga kasama natin dyan sa Talok at Kabangkalan, magandang umaga po. Kay Thea Marie Pescador, Marjorie Batayen o Batagin, Nagtoto, magandang umaga po. Kay Buds, dyan sa Legazpi Albay, ang kanyang pare na si Father Totoy, magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Sa San Juan Nepomuceno Parish Church, kung saan po kabilang si Brad Galix dito sa Sumag, bahagi ng Bacolod, kay Reverend Father Luan Torrefranca, yung aking parish priest. Pads, magandang umaga po. God bless. At sa kay Father Robert Christopher Nobles, magandang umaga po. Ganon din sa aming seminarya na si Bro Simon saka si Bro Kent, magandang umaga. Kay Sister Malu ng PPC, maraming salamat po sa lahat ng mga leaders at ganoon din kay Bro Bernardo Apoyon. Ang binalbagan servants of the Divine Mercy po, kay Bro Chubby Martin at saka kay Bro Boots, magandang umaga sa inyo mga kapatid. At kay Bro Pabs Gonzales, John Englis, ganoon din sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Bro Willie Canseco, Bro Joseph Benedicto. Salamat po sa All for Jesus Life Ministry sa inyong pananalangin at sa PESMA Plus sa Israel. Magandang umaga po sa inyo. Tanghali o gabi dyan sa Israel. Si Bro Romel, Jerry Natalio at sa lahat po ng mga kasamahan sa PESMA Plus. God bless, God bless. Sa Latin Rosaries Missionaries, sensya na ho kayo sumasabi to. Magandang umaga po sa inyo. Ganun din, shoutout kay Mama Ning Uy at kay Mama Len Micabel from Kuya Chubby Martin Uy. I'd like to acknowledge lang ho yung ating mga overseas na mga nakikinig. Sosimo Inodio Junior sa Ireland, kay Ate Angel Amoma sa Japan, Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA, Elenita Billete sa Greece, Rosa Tadeo sa Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Ta Arnel Jawol Sigosyo sa Malaysia, Pusting Fabon Robines Umpad sa Silice, Italy, Romel Parado ng Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan sa Ghana, Africa, Rego Perocho sa Kuwait, Alan Llaneta sa Hungary, James Walter Hibanada Tapik sa Canada, Enteng Narem ng Libya, si Henry Cordero sa Singapore at si Ariel Bergis sa Canada.
maraming salamat mga kapatid for joining and praying para sa ating broadcast. At sa mga kapapasok lang sa oras na ito, maraming salamat po sa inyong pag-join. Salamat po. Dali po Tayo, tayo po ngayon ay nasa Mark chapter 2. Tayo po ay nasa Mark chapter 2, verse 13 hanggang 17. Sabi po dyan sa wikang banyaga, Jesus went out again beside the sea. The whole crowd was coming to him, and he was teaching them. Now then, passing by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the tax office. And he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. While he was reclining at the table in Levi's house, now many tax collectors and sinners were eating with Jesus and his disciples. For there were many who were following him. Now when the scribes who were Pharisees saw that he was eating with sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Now when Jesus heard this, he told them, "It is not those who are well who need a doctor, but those who are sick. I didn't come to call the righteous, but sinners." Mga kapatid, itong eksena na ito ay mahalaga po ito. Nangyari ho ito sa magkahiwalay na lugar. Malapit sa dalampasigan yung isang eksena, yung pangalawang eksena ay sa bahay mismo ni Levi. Mga kapatid, ang maraming tao ang nagpuntahan sa Panginoon at ang ginagawa ng Lord, tinuturuan sila. Naging sikat na ho kasi si Jesus sa mga panahon na yan. At sa kanya hong paglalakad ay napansin niya si Levi na anak ni Alphaeus. Sa ibang gospel po si Matthew. Okay? Etong Levi sa kasi Matthew ay tax collector po ito. Noong unang panahon po kasi kapag tax collector, masamang tao po yon. Bakit masamang tao? Kasi kung ang utang walang 500, tina-times 2, tina-times 3, ganun katindi itong mga taong to. Kaya ho, nung unang panahon, kapag maniningil ka ng buwis, parang BIR sa panahon natin, mga mandurugas po na tao yan. Hindi pwedeng pagkatiwalaan po. Opo. Napansin siya ng Panginoon, naniniwala ako na kilala ni Jesus si Levi na anak ni Alphaeus. Yung trabaho niya, pangit yung trabaho niya kasi mandaraya itong tao na to Pero bakit binigyan siya ng atensyon ni Jesus? Ang sabi ng Lord sa kanya, "Follow me." Basically, kapag masama yung tao, ini-invite mo ba? Meron ka bang panahon sa kanyang kausapin siya? Wala Mapili tayong tao, di ba? yung mga kaibigan mo, basically, makasundo mo yan. Baga may chemistry kayo, di ba? Hindi ka pipili ng makakasama sa buhay. Halimbawa, baka may mga single pa ho rito nakikinig sa ating broadcast. Hindi ka pipili ng lalaki na magiging sakit sa ulo mo. Di ba? Kaya nga ito, sinasuggest ko madalas ito. Nung ako'y pastor pa, pagka nagkakasal ako, nire-remind ko yung mga dalaga, binata na dumadalo sa wedding. Huwag kayong basta mag-entertain ng lalaki o babae na sisira sa buhay nyo. Ang sabi ko, imbestigahan nyo yung lalaki, especially kayong mga babae, maging maging matalino kayo. Maging matalino kayo sa larangan ng pagmamahal. Kasi hindi lahat ng lalaki na wini-welcome nyo ay totoo sa inyo. Imbestigahan nyo. Yung pa-background check mo yan, pa-BI mo yan. Pa-background check mo. Anong purpose, Brad Calix? Para malaman mo. Baka niloloko ka niyan sinasabi niya, binata siya, pero hindi naman pala. Kaya pala hindi makakuha ng Senomar, may sabit pala yun. Medyo gigil na gigil si Brad Calix sa ganung lalaki. Kasi
Tayo kasi honest tayong lalaki, hindi tayo nanloko ng mga ano eh. Wala tayong ganun eh. Wala tayong ganun eh. Kaya masakit para sa amin na nagkakasal, dati nung pastor pa ako, na malaman namin na pag kinasal namin, wala pa isang taon, wala na. Yung pala, may mga problema itong mga hindi na imbestigahan ng babae. Hindi ka mag-aalaw sa buhay mo na isang tao na kukontrahin ka for life. Walang ganun. Hanggat maaari yung makakasama mo sa buhay, may chemistry kayo, the same ang faith, katoliko rin. Kasi pag iba yung faith niyan, problema yan. Kasi sa ngayon, okay lang kayo. Unang ilang buwan nyo, okay pa. Pero baka dahil iba hong pananampalataya na pangasawa, eh, magkakaproblema na. At eventually, yung mga anak nyo, may confusion kung saan ba kayo magsisimba habang lumalaki. Magulo po yun, pangit yun. Kaya nga ho ito, nakapagtataka kung bakit in-invite ni Jesus si Levi na isang hindi honest na tao. Di ba? Sa isang banda ko, questionin mo si Jesus, bakit siya nag-invite? Eh, masama pala yung tao in-invite niya. In-invite pa niya sa grupo niya. Mga kapatid, tignan niyo ito sa ganito. Alam ni Jesus yung background nitong ni Levi. Pero bakit instead na piliin niya yung edukadong tao, yung matitinong tao, bakit sinama niya sa grupo niya masamang tao? Kasi binigyan niya ng tsansa na magbago. Yan yung kaibahan sa panahon natin na ang pinipili ng mga leader sa simbahan, yung mga intelihente, may pera, merong influensya. Pero si Jesus, pag pumili siya ng tao na kasama niya sa ministry, mga taong sinusukan ng lipunan. Pansinin nyo, yung mga disciples sa 12, sino ba yung edukado ron? Sino ba yung mataas yung IQ level doon? Sige nga, napansin nyo ba yan? Sino ba doon yung pwede ipagmalaki sa society? Wala, puro simple lahat yun eh. Karamihan nga, fishermen eh. Mga simpleng tao yun eh. Hindi nga nakapag-aral yun, sabi nila eh. Di ba? Itong tao na to na in-invite niya, follow me. Ano to, hindi to honest eh. Pagdating sa pera to, talagang umiikot yung buhay na to sa panloloko eh. Sa panahon natin, baka scammer pa to eh. Di ba? Pero bakit in-invite ni Jesus ito? Kasi may purpose si Lord kung bakit. Ngayon sa atin, lahat naman tayo may sabit sa buhay. Lahat tayo may baho sa buhay natin. Pero bakit in-invite ka ng Lord para maligtas? Bakit nasa church ka ngayon ng Panginoon Diyos? Hindi ba't dahil sa mercy lang ng Lord? Bakit naman natin hindi extend ito sa iba? Kasi in-extend lang sa iyo yung pagmamahal ng Diyos eh. Tapos sa ibang tao, ayaw mo silang maligtas, ayaw mo silang maging kasama dito sa grupo natin. Dapat extend din natin yung invitation, katulad ni Jesus. Sabi ng Lord kay, kay Levi, follow me. At ang maganda rito, and he got up and followed him. Without hesitation, si Levi, nung marinig niya yung invitation, palagay ko, mayroon nang alam si Levi kung sino yung kaharap niya at nagsasalita sa kanya. Kasi kung wala siyang idea kung sino yung nagsalita sa kanya, normally, hindi ho tayo sumusunod basta-basta. Hindi tayo basta-basta nakikinig, di ba? Tinuturuan natin yung mga anak natin. Kung meron kayong makasagupa na estranghero, huwag kayong makikinig, huwag kayong sasama sa mga estranghero. Pero ako naniniwala na may idea na si Levi, sino tong kaharap niya. Tsaka ito na yung pagkakataon para sa kanya na magbago yung buhay niya. And it takes a decision. To follow Jesus, you have to move. You have to decide. Hindi pwedeng in-invite ka ng Lord as wala kang gagawin. Sa kaligtasan, napapahamak ang tao. Hindi dahil ginusto ng Diyos na mapahamak ang tao. Basically, napapahamak ang tao kasi wala siyang decision. The invitation was extended. Pero ang tao sa Pilipinas, binabaliwala ang imbitasyon ng Diyos para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Marami silang ipinipilit. Pero ang imbitasyon ng Panginoon ay para sa lahat.
Sa anumang invitation, you have to respond. At sa pagkakataon na ito, si Levi, he got up and followed Jesus. Mga kapatid, when you decide to follow Jesus, maging consistent itong pagsunod natin. Huwag nating hayaan na nag-decide tayo tapos matalo tayo ng emosyon natin, matalo tayo ng sitwasyon natin sa buhay na hindi na tayo magpapatuloy sa munod. In-invite ka ng Lord para sa kaligtasan. Itong broadcast natin ay patuloy na pag-iimbita ito sa lahat ng tao sa buong Pilipinas. Ito ay bukas na imbitasyon sa lahat ng Katoliko nationwide. Na imbitasyon na mas lumalim pa yung ating relasyon kay Kristo. Now, verse 15, habang nandun si Jesus sa bahay ni Levi, pansinin nyo, ha? Ang eksena naman dito sa bahay na ni Levi, ni Matthew, doon na sa bahay. Hindi na dinescribe ni Mark kung gaano kalaki yung bahay. But basically, kung ikaw ay tax collectors ng panahon na yon, malaki yung bahay mo. Para ma-accommodate mo yung maraming bisita. Imagine mo na lang yung bahay sa Forbes Park. Okay? Malamansyon ang bahay ng tao na ito. As ang sabi ng Bible, many tax collectors and sinners were eating with Jesus. Bakit ito binanggit dito na sinners? Kasi ito yung mga taong hindi sumusunod sa kautusan. Ito yung mga probably kaibigan ni Levi na mga Gentiles. Kasi sa Bible, pag hindi ka Hudyo, may discrimination po eh. Pag ikaw ay Gentile, iba yung trato ng tao. Sa panahon natin, di ba, maraming racist. Kapag Pinoy ka, nagtatrabaho ka sa US, may mga racist eh. Hindi nila matanggap na yung Pilipino mas magagaling sa kanila. Hindi nila matanggap yon. Ganon tayo kahuhusay. Kaya nai-intimidate yung mga nasa US sa mga Filipino na nagsasucceed. Yung mga magagaling natin na OFWs na naandun sa Middle East kasi para sa pamilya, titulado sila sa Pilipinas pero wala naman trabaho sa Pilipinas na may offer eh. Yung gobyerno, di ba? Eh, anong gagawin natin? Nagbakasakali rito sa ibang bansa. Mga kapatid, etong sinners na binabanggit ito, nakakaano to? Nakaka-discourage ito, di ba, sa isang banda. Nasabihan ka ng makasalanan. Now, sa panahon natin, may mga magsasabi na yung mga taong makasalanan, ito yung mga wala sa simbahan, walang pakialam sa Diyos. Ito yung mga tao na nakafocus sa kanilang negosyo, ito yung mga tao nakafocus sa kasalanan. Yun po yung kasama doon sa bahay. Pasinin nyo ha, si Levi nandun, yung tropa niya, tax collectors, may mga sinners doon, nandun si Jesus, nandun yung disciples niya. yung crowd sumusunod sa Panginoon. Imaginein mo kung yan ay may 100. Nagpuntahan yan doon sa bahay ni Levi. Daming tao, di ba? Now, hindi lang sila nandun eh. Nandun po yung mga scribes sa verse 16. Yung scribes ay mga magagaling ho ito sa salita ng Diyos. At yung mga pariseyo ho, mga religious people ito. So pansinin nyo ha, jump pack sila doon sa bahay ni Levi. Yun po yung eksena. Nagkakasayahan po sila doon. Okay? Ngayon, ang ginawa nitong mga eskriba at mga pariseyo, nung napansin nila na si Jesus ay kumakain kasama ng mga makasalanan at mga tax collectors, kasi sa kaisipan po ng mga pariseyo, ng mga religious people, itong tax collectors at mga sinners na ito, walang kwenta tong mga tao. Walang kwenta. At pinagmamasdan nila si Jesus. Yung bawat galaw ni Jesus, mapapansin mo, nandun may eksena yung mga religious people. Hinahanapan nila ng buta si Jesus. Yun ang trabaho nitong mga religious people. Mga judgmental to na tao. Nahanapan nila ng butas. So kinausap nila yung disciple ni Jesus, bakit kumakain yung master niyo dyan sa kasama ng mga tax collectors? Why does he eat with tax collectors and sinners? Mantakin mo
kapag ka-judgmental ka, hindi ka nakatingin sa sarili mo eh. Ang judgmental na tao nakatingin sa iba. Mga kapatid, naging judgmental ka rin ba? Ikaw ba yung tao na katoliko na nakatingin ka ron sa tao? Of course, pagka umatin tayo sa misa, marami tayong napapansin, di ba? Yung mga late nating kapatid, late na nga, sa gitna pa sila uupo, talaga magpapapansin pa. Late na nga, hindi pa nila makontrol yung kanilang cellphone. Di ba may ganon? Mga nagpapapansin na hindi natin magets. Yung mga nagmamadali ho na umalis sa misa. Mga kapatid, hindi natin maintindihan minsan yan, pero tayo may tendency na humatol eh, di ba? Sa community natin, sa workplace, sa trabaho po ninyo, marami kayo napapansin. Bakit ano yan? Napaka-religious yan, pero bakit ganyan yan? Yung mapang-usisa tayo masyado. Mga kapatid, let me tell you this. Isa sa mga problema ng Katoliko, generally ito ha, hindi ko sinasabing problema to sa parokya mo. Hindi po. Generally sa atin, may tendency tayo humatol. Pag nakita mo yung tao, yung kanyang get up, yung kanyang dress, yung kanyang IQ level, yung kanyang kinakain, madali tayo magsalita eh. Sa totoo lang, di ba? Hindi natin kasi matanggap na mas mas maganda siya sa atin, mas intelihente siya sa atin. Kaya ang ating banat, nagsasalita tayo. At ang masakit, social media ginagamit natin. Napansin nyo? Kasi may mga insecure sa ating Katoliko. Napaka-insecure natin minsan eh. Kaya para hindi mo matanggap na mas may magaling sa'yo, mas may maganda pa pala sa'yo. Kaya nga mas safe, huwag ka mag-assume na maganda ka kung di ka naman talaga maganda. Di ba? Tapos sasabihin mo sa kanila, marami ka sinasabi kasi, di ba? Judgmental tayo sa isang banda. Hindi yan kalooban ng Diyos, mga kapatid. Mga religious people sa panahon ni Jesus, mga judgmental po na tao ito. May nakita kami tato na kasama natin sa simbahan, halimbawa, paano mo i-handle yung ganong sitwasyon? May mga anak na maliliit na halos hindi nila masawa yung anak nila, nagsasalita na si father, nag-iingay yung bata, so wala silang ginagawa. The best thing to do, ilabas mo yung bata para hindi nakakaistorbo. Di ba? Dapat may ganun tayo yung matik na yan eh. Pag nasa simbahan tayo, maatin tayo sa misa. Kaya minsan may mga naiirita na mga tao, di ba? Hindi nila kaya yung mga ganong setup. Pero ang point dito, let's try not to be judgmental. Huwag tayong basta magsalita kasi lahat naman tayo may tendency, di ba? So, mahalaga na lang na medyo magpigil-pigil tayo kasi baka pag may nasabi ka na hindi maganda, mahirap nang bawiin yun eh. Mahirap nang bawiin. Now ngayon, ano sabi rito ni Jesus? Nung napakinggan yun ni Jesus, yung sinabi ng mga religious people, ang sabi ng Lord, it is not those who are well who need a doctor, but those who are sick. I didn't come to call the righteous but sinners. Mabigat yung binitawang salita ng Lord doon sa mga religious people, mga kapatid. Now, sa issue po ng physician at doon sa mga may sakit, what does the physician do? Ano ba ginagawa ng mga manggagamot? Now, according po sa isang datos, ito po mga physicians po at mga surgeons, yung mga nag-oopera ba? Surgeon po tawag dyan. Di ba meron silang dinadiagnose nila yan eh. Di ba may mga tinitreat nila yung mga injuries, ginagamot nila yan, yung iba't ibang mga karamdaman, at ina-address nila yung health maintenance. Ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pagka nagpunta ka sa doktor, ina-examine ka. Marami silang tanong, kailan mo to naramdaman? Di ba? Tapos, may mga medical histories. Ang parents mo ba may high blood? Okay? Medyo matagal kasi itong proseso na to eh. Yung medical histories. Kasi tinitignan nila
gusto niyang malaman kung baka naman sa lahi ninyo ay may ganitong karamdaman kaya na meron ka ngayon yan. Tapos nagpiprescribe sila ng medications, di ba? May ini-interpret nila yung ano nila, yung mga lab test, di ba? May mga ganyan. At nag-o-offer sila ng counsel doon sa pasyente. Inumin mo to ha. Huwag mo tong anuhin ha. Umaga, tanghali, gabi, ito yung inumin mo ha. Di ba tayo, wala tayong masyadong pera. Halimbawa, sabihin natin, Dok, baka pwedeng generic na lang, di ba? Ako gumaganon ako eh. Kasi, siyempre, wala ang budget, di ba? Mahal na nga ngayon konsulta, magkano? 500, di ba? Sa private ba? Di ba, 500? Depende pa yan. Kung yung doktor na pinuntahan mo, kilalang doktor yan, di ba? Sa mga private clinic nila, 500, mabigat na rin ho yun, yung mga kapatid nating nasa laylayan, di ba? So, umihirit tayo. Pag sinabi ni Doc na medyo branded yan, sabihin natin, Doc, baka may generic niyan, Doc. Di ba? Opo. So, basically, ang mga doktor, ang nasa isip nila, makatulong sa mga pasyente. Of course, hindi naman lahat ng mga doktor ay pare-parehas nung saloobin patungkol dyan. May mga doktor na pera-pera, may mga doktor na may mga alternative naman, hindi na binibigay para doon sa pasyente, mas napapahirapan pa yung pasyente. Hindi na ho, yung mga doktor natin sa Pilipinas, hindi na ganun. Hindi katulad doon dati. Na minsan may mga temptation sila na imbis na makatulong sa mga pasyente, lalo na sa mga mahirap, medyo nawawala na ho yun. Parang hindi na talaga pagtulong di ba? Kung ikaw ay nangangailangan, bihira na yung nag-o-offer sa'yo na makatulong. Pero syempre, naniniwala tayo na may mga doktor pa rin na tapat sa kanilang sinumpaan na tungkulin. At alam nila na sa profession nila, they are saving lives. Siyempre, kung katoliko yan, kung isa kang doktor na katoliko, may takot ka sa Diyos, bigyan mo ng ano yan, hindi branded. Kasi makakatulong ka doon pagka ganun Tapos sinasabi mo sa kanya, yung makakatulong talaga sa kanya. Pagka, di ba, pinabibisita tayo. After a week, bisita ka uli rito yung may malasakit talaga. Yun ang gusto natin makita mga katolikong doktor na may mga malasakit sa ating may mga karamdaman. Now, going back doon sa sinabi rito ng Panginoon, ang nangangailangan ng doktor, sabi sa mga religious people, hindi yung walang sakit. Ang nangangailangan ng doktor ay yung may sakit. Paano mo interpret yan kung ikaw yung iskriba, yung pariseyo? Di ba, sampal na naman sa mukha mo yan Di ba, sa totoo lang. Si Jesus, pansinin nyo, pag nagsasalita siya, direct to the point. Saka masasaktan ka pag si Jesus nagsalita. Parang ka siyang tao, pero yung paraan ng pagsasalita niya, illustration. Dito, pwede naman yan sabihin na kapal ng mukha nyo. Inoobserbahan ko lang kayo. Kung saan ako nandun din kayo Kakapal ng mukha nyo talaga no? Pwede niya sabihin siguro yan. Pero ba't hindi niya sinabi? Ang sabi ng Panginoon, it is not those who are well who need a doctor, but those who are sick. Ganun katindi si Lord pag nagsalita, indirect, pero yung mensahe, diretso. Diba tayo Pilipino, hindi naman tayo, yung kaibigan mo, hindi mo naman madiretso Umiikot pa tayo, di ba, mga Pilipino? Umiikot pa tayo Pero kaya nga sila sabi natin, tumbukin mo ng gusto mong sabihin. Papaikot-ikot ka pa Ano bang gusto mong sabihin? Di ba? Ganun tayo. Pag may confrontation, hindi tayo, sa totoo lang, hindi tayo ganun na Amerikano na napaka-prangka. Sabihin sa'yo kagad diretsa, in your face, di ba? Hindi tayo ganun. Bakit? Kasi iniingatan natin yung relationship. Kaya tayo indirect magsalita. Di ba? Ako, nahirapan ako sa ganun Pag mahal mo sa buhay, parang mahirap magsalita ng diretso. Kasi when you hurt yung feelings, we take it personal. Kaya nga pagkausap mo ang ang Amerikano-Pilipino na mi-misinterpret ng Pinoy, kasi objective ito
Diretso lang naman siya eh. So happen lang, diretso siya magsalita. Ang Pilipino, hindi. Napaka-indirect. Saka kasi tayo, relational tayo. Kamag-anak mo yan, tropa mo yan, kung may nagawa siyang hindi maganda, hanggat maaari, gusto mong isave yung relationship. Tama? Ganun tayo eh. Yun ang ginawa ng Lord dito. Hindi niya pinrangka ng in your face itong mga tao na ito. Kundi sabi niya, ang nangangailangan ng doktor, hindi yung magaling, kundi yung may karamdaman. Pero if you try to analyze itong sinabi ng Lord, sampal to sa mukha nila. Sampal to sa mukha nila. Kasi para sa mga Pariseo at Eskriba, etong tax collectors, etong sinners, mga may sakit ito eh. Hindi dapat sila pinapansin. Ganon sila kalala, itong mga religious people. Para sa kanila, ang gusto nilang sabihin kay Jesus, huwag niyong ini-entertain yung mga tax collectors kasi masasama yan eh. Doon kayo pumunta sana sa mabubuting tao. Yun ang gustong i-drive na point ng mga religious people. Pero mapapansin mo, sa buhay ng Panginoon Diyos, yung kanyang priority, yung mga taong walang direksyon sa buhay. Kung si Jesus nasa lupa ngayon, 2025, alam mo ang kanyang ministry? Yung mga rugby boys, yung mga taong snatcher, yung mga nagnanakaw ng properties, yung mga scammers, yung mga nandadayang tao, yung mga corrupt na politicians. Yan po yung ministry ni Jesus. Yung mga prostitutes. Lahat po ng masasabi mo na na hindi bagay sa matinong lipunan. Si Jesus, siya ang merong ganong klaseng ministry. Yung tinatakwil ng lipunan, si Jesus kukunin niya yan. Aligay rito. Dito kayo. Yung mga patapon ang buhay. Mga drug addict sabihin natin. Aligay rito. Yung mga nalulong sa droga. Yung mga mahilig sa sabong. Aligay rito. Hindi kayo pinapansin dyan. Dito kayo. Dito kayo sa akin. Ganon si Jesus. Now, sa Pilipinas ba, may ganyan pang ministeryo? Pasalamat ko sa Katoliko, meron tayong pakialam sa mahirap eh. Pag may mga sakuna, number 1 na nagre-respond po, Katoliko. Diyan ako pumapalakpak sa grupo natin. Pag may kalamidad, nandun kagad tayo. To the rescue kagad tayo. We are the biggest charitable institutions worldwide, ang Katoliko. Marami tayong natulungan. Hindi tayo puro pananampalataya, hindi tayo puro, may gawa tayo eh. Yun ang maganda sa atin. May good works. Alam mo yun? Yan po yung kulang sa mga ibang simbahan at denominasyon. Kaya ho dito mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon Diyos dito, indirect pero in your face ito. Mga kapatid, huwag tayo magmalinis, no? Kasi lahat tayo may mga sabit dati. Lahat naman tayo makasalanan eh. That's why we go to the confession. Lahat tayo may atraso sa Diyos, sa ating kapwa. Huwag po tayo magmalinis katulad itong mga religious people na to na nagmamalinis na. Akala mo wala silang ginawang kasalanan pero sabi nga sa gospel sabi ng Lord parang sila yung mga sa sementeryo, maganda yung panlabas pero bulok yung nasa loob. Grabe no? Ganun magsalita si Jesus. Malaman. Huwag tayo magpanggap mga kapatid. Huwag tayo magtuturo. Ito mali ito Ito makasalanan to Ito, wag po. Judgmental, wag na po. Tigilan natin ngayon yung taon na yan. Ang pokusan lang natin sarili natin.
Bakit? Makasalanan po tayo. Lahat tayo may atraso kay Lord. Huwag tayo magmalinis. Hindi tayo ganun kalinis eh. 'Di ba? Pag namatay ka nga, ako pag namatay ako, purgatorio punta ko eh. Bakit purgatorio, Brad Calix? Kilala ko sarili ko, Brad eh. Kilala ko sarili ko eh. Hindi ako diretso sa langit mapupunta pagka namatay ako. Doon muna ako sa purgatorio nang hindi ko alam kung ilang buwan ako diyan o hindi ko na alam 'yun eh. Basta dilinisin muna ako ni Lord bago ako makaakyat sa langit. As I close mga kapatid, itong pinag-uusapan natin na to ay napaka-importante. Una, to wrap up everything. Mabuti ang Diyos. Bakit? Kasi sa buhay ni Levi o ni Matthew, nagkaroon siya ng privilege na ma-invite ni Lord. And the Lord is inviting you right now. The Lord is inviting you to live a holy life. Kung meron kang extramarital affair, itigil mo na yan. Itigil mo yan. Kung estudyante ka na hindi ka seryoso mag-aral, ang parents mo, OFWs, hindi mo alam yung sakripisyo. Tapos kung makagastos ka ng pera, gano'n na lang. Makawaldas ka ng pera. Ikaw kaya magtrabaho doon sa ibang bansa. Habang nililinisan po nung kapatid mo, nung nanay mo, yung window, tapos nandun siya sa labas, pwede siya mahulog. Di ba? Yung mga OFWs natin. Nagsasakripisyo nung kinakain nila para may maipadala lang sa'yo, tapos gagasusin mo lang na walang kapararakan yung pera. Kung wala po kayong trabaho, dapat masipag kayo sa bahay. Hindi kayo nagpapasaway. Importante yan mga kapatid. Ini-invite tayo ng Lord, hindi lang sa holy living, sa maayos na pamumuhay. Itigil mo na yung chismis sa kapwa, hindi nakakatulong yan. Huwag mong bantayan yung kapwa mo, bantayan mo lang sarili mo. At itong invitation na to kapatid, it was a personal invitation. Ito ay exclusive na invitation kay Matthew. It's between you and God. Now the Lord is using me this broadcast to extend to you the invitation of the Lord Jesus Christ. Ano dapat yung attitude natin kapatid? Ini-invite ka pala ni Lord eh. Bakit hindi ka sumama sa Kanya? Ni-invite ka ng Lord na sa kada misa, seryoso ka sa misa. Ni-invite ka ng Lord na seryosohin mo yung Christian life mo. Ano yung tugon mo dyan? Choice mo yan eh. Sana maganda yung tugon mo dyan sa invitation ng Lord sa'yo. Mga kapatid, pangalawa, na gusto nating i-drive na point dito sa ating gospel for today. Huwag tayong judgmental sa kapwa natin. May kasalanan ka rin ginagawa. Meron ka ring lihim na tinatago. Hanggang ngayon, tinatago mo sa asawa mo yan. May mga estudyante na may lihim na ginagawa. May mga negosyante na may lihim na ginagawa. Na kapag nag-i-honest siya sa sarili niya, hindi na siya kikita. May mga baho tayo minsan sa buhay natin na takot tayong ma-discover. Diba? Kapatid, ang solusyon, maging ikaw. Maging real ka sa sarili mo. Huwag ka magtago. Kasi pag the more na nagtatago ka, walang kapayapaan dyan. You tell the truth sa mister mo. Kung meron kang affair, better decide right now. Kasi hindi ka pwede magtago for life. Sisingaw yung baho mo. Maging honest ka sa sarili mo. Let us all examine our conscience. Kasi pag wala na yan, yung konsyensya, hindi na gumagana sa yan. Delikado po yan. Mapapahamak po yung kaluluwa mo sa dulo. Mag-i-expect ka ng langit pero hindi ka pala papunta, even sa purgatorio. Delikado ka. Hindi assurance na nabinyagan ka, na confirm ka, nag-eucharist ka,
sa langit ang punta. Hindi ho. Kaya nga itong kaligtasan natin, pinagtatrabahuhan po natin to eh. Tatlo po yung tenses ng salvation. We have been saved, past tense. Tapos na. Jesus Christ died para sa atin. Pangalawa, we are being saved. Kasalukuyan. Iniligtas tayo ng Lord sa pollution ng kasalanan. We are being saved sa kasalukuyan. And we will, we will be saved. We have been saved, tapos na. We are being saved sa ating panahon, and we will be saved. Ang usapan sa dulo, you persevere. Pag hindi ka nag-persevere sa dulo, delikado yung kaluluwa mo. Pag hindi ka seryosong Katoliko, mapapahamak ang kaluluwa mo sa dulo. Yan po turo ng simbahan. Kaya para matiyak mo somehow ang iyong kaligtasan, dito pa lang sa lupa, may takot ka sa Diyos. Nagagawa mo yung mga obligations dito sa lupa. Nagpi-perform ka by the grace of God. Di ba? Nagsasacrifice ka. Malinaw sa'yo bakit ka Katoliko. Ipinapamuhay natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Nagpabahagi ka ng Word of God. Maayos ang buhay natin. Hindi tayo judgmental. Pangatlo, mga kapatid, meron dapat tayong attitude na katulad ni Jesus. Opo. Na meron tayong awa sa mga walang Diyos. Ang focus ni Jesus hindi ho mayayaman eh. Pasinin nyo, yung kanyang ministry. Eh ngayon, yung mga ministry nakasentro sa may mga pera, di kotse. Kasi may return of investment. Yan po yung aking sinisiris na modus eh. Maraming simbahan nakafocus sa mayayaman kasi nga gusto nila may return of investment. Pag tumaya sila dyan, may kikitain sila. Hindi tayo ganun. We invest our lives, we invest our resources. Ang ROI natin, bala si Lord doon. Ang ROI mo yung rewards mo sa langit, wala nang iba. Tumataya ka, sumusuporta ka sa gawain ng Panginoon Diyos because you understand that the ministry needs your help. Kaya nga 'di ba, from time to time nagsasabi si Brad Calix, if you are willing to support the ministry, sige lang po. Kasi may mga ginagawa po tayo eh. May campus ministry po si Brad Calix, nag-start tayo kahapon. Meron tayong plano na itong mga pastors natin to invite them. Eh, siyempre kung kape-kape yan, may gastos po. Magkano ba ang kape ngayon dito sa Bacolod? Ang plain na kape ho ay 15, 20 pesos yung may gatas. Eh kung may kausap akong 10 pastor, eh saan natin kukunin yung budget na yan? Meron akong desire eh. Meron akong panahon to do that. I can do campus ministry. I used to do that. Part ng buhay ko yun nung pastor pa ako eh. Di ba? Nagtuturo ako sa pulis eh. Chaplain po ako sa pulis eh. Life coach po ako eh. Marami tayong pwedeng gawin. Kaya lang, hindi sapat yung dasal eh. Kailangan natin somebody like you who will finance the ministry of the Lord Jesus Christ. That's why hindi ako nahihiya na i-campaign ho ito. Kasi may ginagawa po tayo. Na huwag kang tumulong kung walang ginagawa. Ba't ka naman tutulong kung wala namang ginagawa? Di ba? Para saan yun? Kaya ho, mga kapatid, etong ministry ni Jesus sa mga taong pusakal, eh nandun eh. So, I'd like to encourage you mga kapatid na if you think that this ministry ay dapat itong tulungan according sa iyong capacity to help, I encourage you na samahan si Brad Calix. If you would like to donate ng gamit po sa sa ginagawa natin dito, you may do so. Marami tayong kailangan dito eh. May nagsabi nga po na listeners natin dito eh. Sabi niya, Brad Calix, bakit pag nag-aantanda ka, nakakaliwa yung kamay mo? Bakit kaliwa? Sabi ko sa kanya, pasensya na po, small time po yung cellphone ko eh.
Cellphone lang kasi itong gamit ko eh. Eh, wala po akong cellphone na pang ganun eh. Yung talagang kanan. Eto, kanan to, ginagamit ko. Pero dating dyan sa'yo, nagkaliwa. Eh, pinansin ako eh. Pinansin niya ako, Brad, bakit ganun? Ang sabi ko lang sa kanya, pag-pray po niyo ako, nabigyan ako ng Lord ng level up na cellphone. Para hindi ako napagkakamalan nagdadasal ako na kaliwa ang gamit. Ito yung kaliwa ko eh. Ito yung kanan no. Kaya daw pag gumagana ako, kanan ito. Pero tingin mo dyan kaliwa. Kaya sabi ko na lang sa kapatid, ay pag-pray po natin na bigyan tayo ng Lord ng level up na cellphone. At siya naman po na ganun. Oo, ibig sabihin may concern po talaga siya. At yun po yung gusto ko sa inyo eh. Nagmamatsyag kayo, hindi kung ano pa man, kundi nagmamatsyag kayo for the better, ano. 'Di ba? Yun naman ang ano eh, yun ang gusto ko sa inyo eh. Yung malasakit nyo talaga totoo. Opo. Mga kapatid, manatili po tayong Katoliko, manatili po tayong naglilingkod sa Panginoon, ano man po yung apostolate ninyo, diretso lang po tayo. Announcement lang po ng konti, mga kapatid. Hindi natin makasama si Bro Noe dahil hindi pa okay yung kuryente sa lugar niya. Kadalasan po kung mag-data naman siya, kung hindi rin magandang network sa lugar, wala rin po. Hindi obra. Kaya ho, next week ho, baka ho, wag kayo masurpresa ha, may mga iba tayong kasama sa punto por punto na makasama ni Brad Calix pag Sabado. Ha? So kinausap ko na sila Romel, baka pwede nila akong tulungan. At saka yung mahuhusay natin sa punto por punto ha, ng mga kasama doon. I understand si Bro Noe, napaka-busy po talaga. Gusto niya mag-join eh. Nandun yung heart ni Bro eh. Kaya lang napipigilan dahil walang kuryente, may mga pagkakataon na nasa liblib siyang lugar. Ang hirap makasagap nung network. Kaya pero pag nadakip natin siya, 'di ba? Pag natsyempohan natin siya, okay naman, di ba? O sige, pag-pray lang natin 'yan, na may mga ganyan. Pag-pray niyo po si Brad Calix kasi po every Saturday ay nag-undergo ko ng training para maging katikista. So graduation namin by March sa Cycle A. Hanggang Cycle C ata to eh. Medyo matagal yung pagsasanay kasi pagkakatikista ka ng parokya, responsible ka sa pagtuturo ng doktrina ng simbahan. Opo, kaya ho, pagdasal po ninyo ako ha. Ako po'y inisponsoran lang po ng simbahan namin. May bayad po pala yan, yung mga ganyan training. Opo. Kaya ipagdasal ho ninyo yung mga pangangailangan natin na nagpupunta tayo ron sa venue. Opo. Pangalawa ho, ipagdasal nyo yung aming kasal ni Mrs. No. February 15, Lord willing, Saturday. May mga na dapat ako isubmit ng mga documents. Opo. Next week nga ho pala, mga kapatid, by Tuesday hanggang Friday, nasa Manila ako. Kaya magla-live ako from Manila. So, next week. So, Lord willing, mas maganda yung 'di ba, yung reception. Opo. Pagdasal ho ninyo yung pangangailangan natin sa biyahe natin. Opo. Ang purpose po noon ay kausapin ko yung anak kong pastor. Ng heart to heart tungkol doon sa nangyari noong December 3. Opo, yun po yung issue na kailangan kong isettle bilang tatay. Now, ano man po yung resulta noon sa usapan namin sa anak ko, dalawa yung anak ko na dapat kong kausapin eh. So, pag-pray natin na maging fruitful yung usapan at merong closure na maganda. Yun po yung desire ni Brad Calix po. At mabisita ko na rin yung nanay ko sa Kainta. Oo. Hindi ko alam, Apple, kung makapagdadala ako ng kutsenta pabalik. Hindi ako sure. Pero pupunta ako ron sa Kainta sa kainan ng mga sapin-sapin sa Kainta Rizal. Pamilyar rin tayo dyan kasi dyan nga tayo nakatira eh. Opo, sa bahagi ng Rizal. Kaya ipagdasal niyo po ako ha. Maging mabunga yung aking pagpunta ron. Ilang araw lang akong nandun sa Maynila. Balik lang din ho uli.
Ah, Lord willing, Friday next week, nakabalik na tayo. Lord willing ho. At alam ko naman, nandyan kayo para manalangin at sumuporta po sa ilang mga bagay-bagay. Alright. Meron pa ba tayong ano? Gusto ko lang pong banggitin, mga kapatid, yung ilang mga kapatid natin na kasama natin kagabi. Mabilis lang po, babanggitin ko to ha. Ang naisulat ko dito, 30, yung kasama natin kagabi na although mataas po yung bilang natin lagi, after ng ilang oras, nagpa 500 siya at yung mga nakalipas nating videos, nag-1,000 mahigit, nagdadalawang 2,000 dahil po sa inyo sa pag-share nyo ng video. Kaya salamat po. Gusto ko lang i-acknowledge yung mga kasama natin kagabi. May kasama tayong pari kagabi, si Joe Karl Marx sa Zamboanga del Sur. Pads, magandang umaga po. Si Bobby Tarok, salamat. Danilo Di Guzman, James Regalario Sabino, kay Raydan Garcia, salamat bro. Kay John Paul Ruby, kay Ray Panganoron, kay Aika Ekat, kay Arthur Sabare, kay Sonet Sena, salamat po ate. Kay Ordinaryong Katoliko, kay Unol Campuso, Marilu Daligdig Barin, kay Emil Tutor o Tutor, Renren Romo ng Davao Oriental, Artemio Buscay sa Bulacan, kay Rachel Wasi, Beth Sambayon, Jessel Eldu, kay Jan Pakulba Kaay, kay Gemma Gabio sa Bayugan City, salamat. Kay Joey Olmedo, Julieta Bantilan, kay Lynn Poliante, Mary Torion, kay Arturo Pagatpatan, kay Bro Mario Talatayod, kay Jonathan Rizada, kay Raymond Luyas Laganzon, at kay Darling May Peñaflor Sibonga. Baka hindi ko nabanggit ang pangalan nyo, mga kapatid. Tumingi po ako ng paumanhin. At dito ho, tinatry kong iakyat itong itry kong iakyat siya, hindi na siya umaakyat kasi tinignan ko kasi yung nasa ilalim kanina. Mga kapatid, salamat for sharing the video sa kayo ho ang dahilan kaya ho dumadami tayo. Ang akin lang hong puhunan dito ay mag-prepare ng series of messages at i-broadcast to sa inyo. At maganda yung partnership natin kasi hindi ka lang nagdadasal, kundi nag-share ka ng video, malaking tulong po niyan. Pakisupport niyo po yung YouTube channel ni Brad Calix, State of Grace TV. Type nyo lang yan, kulay pula ho yan. State of Grace, meron niyang cross sa gitna, may tao, o kulay pula. Yun yung legit natin ha. State of Grace TV. Hindi po yung TV na may sakit, hindi po, iba po yun. TV po yung TV, yun po yun. Baka mamali po kayo ng type Pagdasalo nyo aking may bahay, mga kapatid sa kanyang sitwasyon. At salamat sa inyo. Nakalagay po dyan yung aking GCash. Those of you who would like to help in any way, pakisabi lang ho kung para saan yung tulong ha. Paki-specify lang kasi kung yan ay naka-specify sa isang bagay, doon natin dadalhin yan. Let's say, some of you would, kasi may iba sa inyo nagsasabi, paano? How can I help? Yun yung purpose kaya natin nilagay yung GCash dyan. Kung yan ay para sa campus, itatabi ko yan para sa campus ministry. Kung yan ay para sa mga pastor, para sa mga converted pastors, lalagay ko yan dyan. Kung yan ay personal, di personal yan. Kung yan ay para kung saan, please specify. Para ho, hindi naman kayo, kung saan yung gustong ipagamit yan. Kasi resources ng Lord yan, kayo po yung manager niyan. Gusto ko maging transparent dyan, Kung ano man yung gusto mo dyan, kasi ikaw yung nagtumutulong Dapat lang naman, kung para saan yung tulong mo, doon pumunta yon. Sabihin mo, Brad Calix, yung cellphone mo, i-upgrade mo yan, dagdag mo to. O edi nakalagay lang yun doon. Nakalagay lang yun doon, okay. Hanggang sa maipon natin yan, hanggang sa makabili tayo ng hindi namang mahal na mahal. Yung sakto lang na para hindi nyo na pagkakamalang kaliwa. Ito kasi kanan
ito yung kaliwa ko eh. Pero paglabas diyan kasi, kaliwa, di ba? So gusto natin na level up ng konti, Lord willing. Di naman tayo nagmamadali. Pwede naman pagtiyagaan pa to, di ba? Pwede naman, di ba? So ganun lang, specific lang natin kung saan gusto nyo ipunta, ha? Transparent po tayo dyan. Kung gusto nyo resibo, etc. Wala tayong problema dyan. Yan po yung practice ko ever since. Pagdating sa ganyan, yung mga nagsusuporta, kung gusto mo saan ilalagay yan, just say it. Brad Calix, para yan dito. Okay? Pantulong mo yan sa misis mo. I understand, mayroon siya pinagdadaanan. Okay. Specify nyo lang po para mas maganda po yung ano natin. Mga kapatid, salamat ha. Salamat. Wala akong maisusukli sa inyo kundi ipagdasal kayo. Kung gusto nyo kong kausapin privately, okay naman po. Huwag lang po sa gabi ha, mga alas 10, medyo lobat na po tayo niyan. Tayo po yung manalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sa inyong salita. Salamat sa Panginoon kasi yung kanyang mga taong kinakaharap, mga taong makasalanan. Sana ganun din kami, meron kaming priority namin, yung mga tao na hopeless, hindi kilala si Jesus. Hindi kami katulad ng mga religious people na napaka-judgmental sa kapwa. Lord, patawarin nyo kami kasi may attitude kami na ganun eh. Mayayabang kami minsan. Masyadong mataas ang tingin namin sa sarili namin. Wala kaming paki sa ibang tao. Patawarin nyo po kami. Gusto po namin magbago. Lord, pinagdadasal ko na yung pagpunta ko po sa Maynila next week, maging mabunga yung usapan namin ng anak kong pastor. At yung isa ko pang anak na may mga pamilya na po ito. Sana merong closure doon sa nangyari sa December 3. Hindi nila matanggap yon. Masyadong na-personal nila yon. At nandun ako bilang tatay na magre-reach out sa kanila na baka pwedeng maayos po yon. Lord, salamat sa mga kapatid na nagdadasal para sa amin, para kay Mrs. Sa mga susuporta sa gawain ng Panginoon Diyos, maraming salamat. Kasi naintindihan nila ang ministry. Hindi ito dahil kay Brad Calix, hindi. Ang lahat ng glory, ang credit, lahat sa Panginoong Yesus. Wala akong gustong kunin dito na credit, wala. Alipin ako ninyo, Lord. Andito ko para magbagamit sa inyo. Wala ako ibang intensyon, kundi tulungan ng Catholic community na mamuhay na may kabanalan na si Kristo ang sentro ng buhay at balanse ang buhay, Panginoon. Wala ako ibang desire. Na maramdaman ng mga kapatid yung genuineness, yung honesty, transparency, Panginoon. Kasi ganun kayo. Transparent kayo, Lord. Mabuti kayong tao at mabuti kayong Diyos. Kayo po yung pattern namin sa ministry, kaya bahala na po kayo. I would like to pray for our Pope Francis. Good health para sa kanya, sa mga travel niya sa iba't ibang bansa. Safety rin, Lord. Pinagdadasal din po namin lahat ng mga cardinal, lahat ng archbishop, bishop sa Rome, sa Vatican. Ingatan niyo po sila. Yung mga bishops namin sa Pilipinas, mga kaparian namin, magampanan nila yung kanilang tungkulin sa pagpapastor sa mga tao ng Panginoon. Lord, yung mga naapektuhan sa California ng wildfires ay makarecover sana sila. Salamat sa mga Catholic churches doon sa California na marahil nagbigay na ng tulong, pinansyal, emotional. Praying kami na makarecover po sila. And even dito po sa Bulkan na Canlaon, dito sa Negros, sa mga residente na lumikas na nasa ibang lugar na ang laki ng adjustment nila kasi yung trabaho nila, napalayo sila. Nagdadasal po kami ng inyong ayuda para sa kanila. Lord, praying kami kay Bro Noe Dora sa kanyang pag-iikot sa buong Pilipinas para magkwento ng kanyang istorya. Dadasal po kami ng aming tambalan na maging maayos. At Lord willing, we would like to see him probably bukas kung available siya. Ingatan niyo po siya.
at yung mga projects na ongoing po. Pag-pray namin, Lord, ang mga listeners ng Kabrad na seryosohin namin lahat yung aming Christian life, to live a holy life, si Jesus ang sentro, sa mga pinagdadaanan po nila sa kanilang trabaho, pamilya, negosyo, relasyon sa Lord. Tulungan niyo po yung mga listeners ng Kabrad, yung mga nasa ibang bansa. Maraming salamat sa mga taong gustong tumulong sa ministry. Lord, wala akong pwedeng ibalik kundi dasal lang din ng inyong patuloy na protection para sa kanila. Salamat sa mga taong may pusong tutulong, may desire. I pray that you would bless them with good health sa kanilang mga negosyo, pagpapalain niyo po. Yung grupo ng CFD, mamaya po sa Cameroli, sa hapon ay pagpapalain niyo. Sa huling pagtuturo at graduation po ay maging maayos si Reverend Father Gamala na mag-i-speak. Pag-pray po namin ng inyong gabay at ma-bless po ang bawat isa. Praying po kami sa inyong kalooban sa maghapon sa amin at yung mga katikista po na kasama ko sa training ng alas 9 hanggang alas 3 ng hapon ay samahan nyo kami na mag-persevere. Salamat sa mga seminarians, mga pare na nagtuturo sa amin. Pagpalain nyo nga po kami. Lahat po na may mga karamdaman ngayon, pinagdadasal ko. Sa biyaya ng Diyos, nakahabagan nyo po sila. Yung mga nagdadialysis, may mga cancer, at iba pa na inooperahan sa mga oras na ito sa iba't ibang ospital. Dadasal kami ng inyong protection sa mga surgeon na hindi sila magkamali ng kanilang sa procedure na gagawin. Kay Ronaldin, kay Winnie Angel, at sa iba pa na may mga karamdaman po na kasama namin sa Catholic community. Maraming salamat po sa umagang ito. Samahan niyo kami na ma-enjoy namin ang buong Sabado na si Kristo ang bida at ang inyong salita. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Alas 7:17 ng umaga sa aking orasan. Shoutout sa lahat ng mga pare na nagtuturo sa amin sa Sacred Heart dito sa Bacolod. Shoutout sa lahat ng mga facilitators at sa lahat ng mga katikista ng mga batikan. Opo, kita-kits po tayo mamayang alas 9 sa ating pag-aaral hanggang alas 3 ng hapon. Samanawa tayo ng Panginoon Diyos. Sa ngalan ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid at samanawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Pakishare po yung ating videos para maikalat natin to sa Catholic community. Sa mga hindi ko nabanggit ang pangalan, babawi po tayo bukas, Lord willing. Ingat po kayo. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.